A day in my life as marketing student na maglilinis ulit ngayon. Kaya samahan niyo ako Tara? Tara! From this to this. Ito pala yung continuation ng cleanup drive namin and yung tree planting. At ito yung fourth project namin. At 4 na section ulit kami dyan from A to D. At yung mga ibang section is nasa kabila at kaming 2 section is nandito sa may gulayan para magtanim and magdilig. Dapat nung Saturday pa pala tong vlog na to. Kaso tinamad ang person na mag-edit, so ngayon ko lang siya maipopost. Kaya pasensya na sa mga naghihintay ng vlog na to. Kaya kung mapapansin ninyo, sobrang linis na nung dumating ako. Nagdakot na lang. Yun na lang yung naging ambag ko. Kasi nga late ako, 7 dapat yung call time namin. Kaso nangyari, 8:30 na akong dumating. Kaya pagdating ko, nadatnan ko na silang nagpapahinga at sobrang pagod nila. At ito naman ka-teammates kong to, naghihintay na ng merienda. Nakahawak na agad ng baso, hinihintay na yung soft drinks. At habang naghihintay kami sa mga iba naming mga kasama para magmerienda na, may nakita kami mga bata. At nakakagulat yung isang bata may cellphone at iPhone, wag kayo ha. At nilapitan ko sila para makipagkwentuhan, sana invite sila next week. Kaso tumakbo yung isang bata, natakot ata. Pero yung isa tinitigan lang ako, wala siyang reaction. Tapos habang patagal ng patagal, padami sila ng padami. Kaya sabi ko, perfect sana next week para invite sila sa sports clinic and sa SKM namin. Kumbaga, Street Kids Ministry. Kaso kapag tinatawag ko naman sila, tapos nilalapitan, tumatakbo sila. Di ko ba alam kung ako ba yung nakakatakot o talagang mahiyain lang sila. At sabi ko sa mga bata, tara dito bibigyan ko kayo 50 kung sino yung sasayaw ka ko. Kaso ayaw nila, parang mababa ating 50, gusto nila 1,000. Bibigyan ko kayo 50. Sasayaw lang kayo. Dahil mahihain yung mga bata at hindi ko sila na-convince, kaya bumalik na ako sa loob dahil tapos na din naman yung paglilinis at mag-aalas 10 na. Kailangan na din namin mag-arrange ng mga gamit and also mag-attendance at mag-merienda. Pero yung soft drinks, ibig na mag-merienda na, kailangan pang tunawin. Kasi iba naman nilagay sa freezer. Aldi, bakit mo kasi nilagay? At sa sobrang dami namin, dadalo yung soft drinks parang hindi pa magkakasya. Kaya yung iba hindi nakatikim ng soft drinks. At wag kayo ang social pa ng tinapay nila. LA Bakery, doon pa sila bumili. At dahil sobra yung bread, kaya i-share na din namin sa mga ibang section kasi wala silang snacks. At nakakaya naman kumakain kami tapos sila hindi. Pero di nila alam, akala nila libre. Nilista ko pala, kaya magugol sila next week, sisingilin ko na lang sila. Kaya sa mga kumuha dyan na ibang section, sa Saturday po maniningil po ako ng mga nakain yung tinapay. Yung mga pulube. Salamat. Thank you sa vlog, Arab. Uy, may bayad. Sige, uwi na sila. Bye-bye.
At may isa pa dito na kumukuha na galing sa ibang section. Nahihiya pa siya nung una pero nung inabot ko, kumuha naman siya. At alam nyo ba, dapat nagdadalawa lang kaso ang nakain niya daw 5. Akala mo John, libre yon? Hindi, sisingilin talaga kita sa Sabado para may pamerienda kami sa susunod, di ba? Akala ko hindi ko na matitikman yung soft drinks, buti na lang may natira kaso puro ice, kailangan pang tunawin. Pero bakit naman parang hindi siya natutunaw? 5 minutes na ako dito. At yung tubig, sobrang hina pa. Paano naman yan matutunaw? Ibiblad ko na lang ata sa araw. After ko matunaw yung soft drinks, bigla ako nangate. Yun pala, ang daming dumikit kung ano-ano sa may pants ko. At naalala ko, nung nagtapon pala kami ng basura, ang dami pala doon na yung, nakalimutan ko yung pangalan ng halaman na yun na dumidikit sa pants. At imagine, pumasok hanggang sa may medyas ko, parang may mga tumutusok-tusok. At sobrang hirap niyang alisin. Hindi siya lang nakikita sa video kasi nga sobrang liliit niya. Tapos puti na lang talaga nung naalis ko yung mga dumikit sa pants ko, nawala din yung kate. After ko alisin yung kung anik-anik na dumikit sa may pants ko, may bigla akong nakitang bunga ng malunggay. At kinuha ko siya at ibibigay ko sa mga bata kaso ang ginulak, kinantahan ako ng malunggay pandesal, hindi daw siya malunggay. Nakalimutan ko yung tawag sa mga Kapampangan kung anong pangalan nito. At hindi lang pala ako may dalan na malunggay, ito din, nilagay pa sa bag. O diba, kitang-kita, holy cam. Kaya sabi ko i-video ko siya at sabi niya sige para daw may exposure. At ito, ending ako tuloy nag-uwi ng malunggay dahil hindi kinuha ng mga bata. At kagaya last week, naglakad din kami hanggang Capital Town at doon na lang din kami sasakay ng tricycle papuntang Palengke. At bigla kaming may nakitang aso, buti na lang hindi kami hinabol. Natakot siguro dahil binidyo ko siya. Oh, sige. Nakabidyo ka. After 5 minutes, nakarating na din kami sa Capital Town at doon na kami naghintay ng sasakyan. At may nag-aalok sa amin, 8 kami, tapos kasya daw kami sa may rakal niya. At dapat sasakay na kami sa rakal kaso buti na lang may dumating talagang tricycle. Kasi kung walang dumating na tricycle, talagang magsisiksikan kami sa may rakal. At dali-dali na din kaming sumakay para makarating na din sa palengke kasi may pupuntahan pa kaming susunod. At may bibilhin pa yung mga kaklase naming mga kung ano-ano. At sobrang init dyan, as in, at nasa likod ako. At talagang pinagpapawisan ako sa part na yan, kaya basang-basa yung damit ko. At nagsisisi talaga ako na hindi ako nagdala ng extra damit. And after 5 minutes siguro nakarating na din kami sa may SM na lang din kami bumaba. Dahil may bibilin daw yung isang kaklase ko at dito na lang daw kasi nga may aircon din para hindi na din kami mainitan kapag pupunta pa kami sa mismong palengke. At dito naglilibot-libot na kami. At akala ko talaga may bibilihin sila. Yun pala, dadaan lang kami at doon kami sa kabila lulusot. Talagang pupunta kami sa palengke as in. At sobrang init pa man din, wala akong payong, wala akong extra t-shirt. Buti sila may mga payong at nakapagbihis na sila. At bukod sa mainit na panahon, isa pang dumagdag is nakakagutom. Kasi nga hindi ako kumain ng bread kasi mas inisip yung mga klase ko na mas pagod sila at mas gutom sila kaysa sa akin. Dahil late na nga ako pumasok at sobrang gutom ko na dyan. Buti na lang may nakita kaming shawarma at bumili lang kami ng buy one take one. 109 ata pesos lang. Alam niyo ba yung first time na nakatikim ako ng shawarma is grade 5 ako nung nag-boy scout kami. Camping pa yon sa may Santa Barbara. Hindi ko yun makakalimutan at yung shawarma yun, ayaw ko yung lasa ng shawarma dati. Kumbaga isang kagat pa lang, napapangitan na ako sa lasa pero ngayon, paborito ko siya. Gustong gusto ko yung lasa niya. Lalo na kapag spicy, sobrang sarap niya. And after namin bumili, dumiretso na din kami sa sakayan dahil nandun na yung mga kaklase namin kasi sila na nga lang yung pumunta ng palengke para bumili. Kasi sobrang init, nagstay na lang talaga kami sa may shawarmahan. At isa din ba kayo sa kagaya ko kapag nakakita ng mani, talagang hindi pinapalampas. At alam nyo ba dito ko lang natikman talaga sa Pampanga, yung nilalagyan ng cheese tapos may chili oil. Tapos ipapamix mo siya, yung may balat, yung walang balat na mani, tapos yung cornic o tinatawag nilang balitog. Sobrang sarap niya as in, lalo na pag meron yung cheese. At buti na lang talaga after ko bumili ng mani, may biglang dumating na jeep at sumakay na kami agad dahil wala namang masyadong pila. Hanggang ngayon, Ben. Kasi nalala mo pa talaga yung video yun. Kanya nakiinom siya, naanghangan ako, tapos nakiinom niya. Alam ko yung iba sa inyo alam na kung saan kami pupunta. Ito yung isa sa coffee shop na pinupuntahan namin dito sa may Pampanga, sa may Del Rosario. Ito yung Primero. Akala ko talaga tong lakad na to, akala ko drawing na naman. Kasi nga last week pa nila to plano. Sabi lang sa Sabado, sabay-sabay tayong gagawa nung sa Excel. Kaya sabi ko akala ko drawing talaga. Pero dapat talaga din ako sasama sa kanila. At dediretso na ako uuwi. Kasi nga inaantok na ako sa part na dyan at naiinitan ako sobra. Pero buti na lang talaga may dahilan para sumama ako yung paggawa ng Excel. Pero kapag magkakape lang siguro umuwi na ako agad. Puro na lang talaga kape.
Bagsak nito, acidic na naman. Pero gusto ko din talagang tikman yung matcha nila dito kasi nung last time na pumunta kami, hindi ko natikman. Iba yung in-order ko. Malawak din tong coffee shop na to kasi bukod sa loob, pwede ka din sa labas. At hindi din naman mainit sa may labas nila kasi may mga malalaki silang fan. At sa loob naman naka-aircon sila. At malawak, maraming upuan. At static din talaga yung kanilang ambience nung shop nila. At masarap din yung mga coffee na ino-offer nila. And bukod sa coffee, bukod sa mga drinks, meron din silang mga cookies na ino-offer. At meron din pala silang mga mirrors, kaya kung gusto nyo mag-selfie, mag-groupie-groupie, pwede din. At pagdating namin, nag-order na din kami agad para makapag-start na kaming gumawa ng Excel. At ang in-order ko is matcha as usual. Lahat naman ng pinuputan kong coffee shop is matcha yung in-order ko. Talagang hindi mo ako mapapa-order ng iba bukod sa matcha. Hindi pala kami magkakagrupo dyan. Iba-iba kami ng groupings. And also yung problem, iba-iba din kami. Kaya sobrang hirap, hindi kami pwedeng magtulungan. At sa part na to talagang kailangan matapos na agad kasi nga sobrang dami ng ginagawa. Pero tignan nyo may kaklase ko, di ba? Pero tignan nyo naman, habang nagpapakahirap yung kagrupo nung isa naming kaklase, tignan nyo naman siya, di ba? Pa-easy-easing tulog lang, pa cellphone lang. Pero tignan nyo pag sa reporting yan. At magti-TikTok pa yan talaga siya. Tignan ninyo kung paano yung ginawa niyang TikTok. Conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil. At salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananatiling.